Hindi to maaari. Kailangan ko ng backup. Usal ni William habang pasimpleng inoobserbahan ang ilang mga tiwaling pulis sa isang abandonadong gusali na kinaroroonan nila. Hindi na lang niya pinahalata na namilog ang kanyang isang mata nang makakita siya ng papalapit sa kanyang isang lalaki na may hawak-hawak na kutsilyo at nanilisik ang kanyang mga mata. Sisimulan na ba natin? Pangising-ising tanong ng armadong lalaki sa kanyang kasama. Oo, simulan mo na. Nagbigay na ng hudyat si boss. Tugon ng isa pang lalaki. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Si William Agaton ay nasa 40 anyos na at 15 taon nang nagsiserbisyo sa larangan ng kapulisan. Marangal, maaasahan at tunay na hindi tiwala si William pagdating sa kanyang serbisyo. Malinis magtrabaho at hindi takot na ibahagi ang kanyang hinaing at saloobin sa ibang tao. Ngunit sa kabila ng kanyang mga positibong karakter na ito, ay hindi pa rin naibababa nang nakakataas ang nararapat na promotion para sa kanya. Sabi pa nga sa kanya ng kanyang mga kasamahan ay nararapat lang naman daw talaga iyon kay William dahil sa matinding effort talaga na ibinibigay nito sa kanilang trabaho. Ang himanta pa nga nila ay baka kaya nauudot ang promotion na iyon na maibibigay kay William ay dahil may malaking inggit ang kanilang commander dito. Kaya siguro'y napapag-initan siya nito. Mahal, wala pa bang balita sa promotion mo? Ang tagal mo na sa serbisyo ah. Naunahan ka pa ng iba. Wika ng kanyang may bahay na si Sally, isa ring dating pulis. Pinahinto na lang siya ng kanyang asawang si William dahil walang mag-aalaga sa kanilang anak na si Tenten, isang special child. Kaya naman si William na lang talaga ang kumakayod sa kanilang pamilya. Nasa harap sila ng hapagkainan upang maghapunan at kalalabas lang din naman ni William sa trabaho. Sa totoo lang hindi naman ako manhid para nga hindi umasa. Alam mo naman ang kalakaran sa opisina. Kahit gaano kang kagaling, kapag malamig at kakompetensya ang turing sa'yo na nakakataas, hindi ka talaga mapapansin. Sabi nga ni na Anton, ang tiyaga ko raw lalo na kapag may misyon. Kahit ako naman na nakakahuli sa kriminal, sasabihin ni boss di na siya raw nakahuli. Natatawa na nga lang ako Hinahayaan ko na lang. Wala naman tayong magagawa. Ganon talaga ang buhay. Kaysa naman mag-resign ako, di lalong wala tayong pangsuporta sa pamilya natin. Hayaan na lang natin, Sally. Pasasaan pa at papabor din sa atin ang panahon. Tugon naman ni William sa kanyang asawa. Naupo na rin si Sally tsaka sinandukan na ng kanin ng kanyang mag-ama. Binigyan naman niya ng fried chicken ang kanyang anak na si Tenten dahil paborito iyon ng bata. 12 taong gulang na ito pero bata pa rin ang kanyang isip. Noon, nag-hire pa sila ng katulong para lang may mag-alaga sa bata, para naman pareho silang nakatrabahong mag-asawa. Ngunit nang mapanood nila sa CCTV na sinasaktan ng dati nilang katulong ang kanilang anak, ay nagdalawang isip na sila na kumuha pa ng panibago kaya naman nagpasya silang mag-asawa na huminto na lang muna ang isa sa kanila sa pagtatrabaho at iyon nga ay si Sally. Sa bagay, tama ka naman mahal. May awa naman ng Diyos. At ang mahalaga ay mabuti ang puso at hangarin mo. O siya, kumain na tayo. Nang magsimula na silang kumain ay kinamusta naman ni William ang kanilang anak na si Tenten sa SPED school na pinapasukan nito. Maiba nga pala tayo. Kamusta naman tong ating uniko iho sa eskwela niya? Nakaka-adjust naman na ba? Tanong ni William. Oo mahal. Nakakatuwa nga at napaka-aktibo niya sa school. Tuwang-tuwa rin sa kanyang mga teachers. Ang sabi pa sa akin ng advising teacher niya na si Ma'am Belen, isa raw si Tenten sa top students niya. Actually, syempre, lahat naman sila pero may ibang alam at dunong daw kasi si Tenten na wala ang iba. Marunong na rin siyang makinig sa iba lalo na sa mga nakatatanda. Kaya masasabi kong napakalaki na ng improvement niya when it comes in socializing. Yun nga lang, medyo
Ill-tempered pa rin talaga pero normal lang naman daw yun. Kwento ni Sally habang patingin-tingin din sa anak na si Tenten na abala naman at enjoy na enjoy sa kanyang pagkain. Ngumiti naman si William tsaka hinawakan sa ulo ang kanyang anak. Mabait na bata kasi itong anak ko. Warrior ka ni Papa, di ba? Tanong nito sa anak. Kahit mawalang bibig ni Tenten ay nagawa pa rin itong lumingon sa kanyang ama at saka bumungis-ngis kahit naglalagpakan na ang kanin mula sa kanyang bibig. Si Tenten at ang kanyang asawang si Sally ang mga inspirasyon ni William sa buhay kaya patuloy siyang nagsisikap at lumalaban. Kahit sobrang intense at pressure na sa kanyang trabaho, ay kalmado lamang siya dahil kapag bumigay at sumuko siya, hindi na siya iiduluhin ng kanyang anak. Na ang tawag pa naman sa kanya ay idol. Kaya naman kahit ano pa man ang mga negatibong nararanasan niya sa opisina, ay dinadala na lang niya ito ng maayos. Samantala, ng sumunod na araw, kalmado lang ang araw ni William sa trabaho. Kahit na tinambakan siya ng kanyang boss ang patong-patong ng mga papeles na kailangan niyang ayusin. Boss William, tawag ni Bitoy sa kanya. Si Bitoy ang nagsisilbing sidekick ni William sa trabaho. Palabiro ito at komedyante. Siya rin ang pinaka-loyal doon kay William. Sa kabilang banday na pahinto naman si William sa paglalakad bago magtungo sa kanyang cubicle. Oh, Bitoy, anong ginagawa mo dyan? Bakit ka naman nakatago dyan? Para ka magnanakaw. Tugon ni William sa kaibigan na kasalukuyang nakatago sa may likod ng poste na animoy may pinagtataguan. Sinenyasan naman niya si William na lumapit sa kanya. Alika nga dito. Ano ba kasi yun? Takang tanong ni William. Mahina namang sumagot si Bitoy. Bad trip na naman ang boss mo. Bad mood yata kaya sa'yo lahat itinambak ang mga trabahong dapat ay sa kanya. Nako, siguradong mababad trip ka kapag tuloy mo sa cubicle mo, sabi ni Bitoy. Inaasahan na rin naman ito ni William dahil ng isang araw pa lang ay nakarating na sa kanyang balitang ipinaglaban siya ng general niya na i-line up na nga for promotion dahil sa magandang performance na ipinapakita niya sa trabaho. Ngunit ayon sa iba ay medyo nakukulangan pa sila, kaya naman nagpanting ang tenga ni Boss D. Dahil tila nagiging interesado na sila kay William at para bang naeetsapwera na siya. Hayaan mo na siya, sanay na ako sa kanya. Wala naman yung ibang nakikita kundi ako eh. Tatawa-tawa pang sabi ni William. Kinakalmahan na nga lang niya ang kanyang trabaho dahil kung papatulan pa niya ito ay baka lalong magsawalat wala ang pinagpaguran niya. Matapos ang kanilang pag-uusap ay tumuloy na rin sa paglalakad si William patungo sa kanyang cubicle at doon ay bumulaga sa kanya ang sandamakmak na paperworks. Kulang pa ba yan? Tanong ni Boss D, nakasunod na pala niya. Napangisi naman si William tsaka humarap sa kanyang boss. Mukhang napadami nga ho kayo boss eh, pero huwag kayong mag-alala. Ayos lang naman sa akin, para hindi na rin ako antukin dito sa pwesto ko. Parang nang-aasar pang sabi ni William. Lalo namang ikinaiyos siya ni Boss D pero ayaw niyang ipahalata dahil hindi siya nagpapakita ng kahinaan sa kanyang mga tauhan na maaaring magamit ng mga ito para makasira sa pangalan niya. Mas bag ka talaga eh, no? Huwag ka mag-alala. Alam kong basic lang sa'yo yan, Agaton. Kaya hintayin mo ang sunod na ipapagawa ko sa'yo. Tingnan natin kung hanggang saan yung tapang mo. Makahulog ang sabi naman ni Boss D ng may matalim na tono. Hindi naman nasindak doon si William dahil nga sanay na siya sa mga pasabog na ito. Sanay na siya na laging pinapahirapan ni Boss D kaya kung ano man ang balak pa nitong ipagawa sa kanya ay hindi niya uurungan. Sa kabila ng pagod at pabalik-balik na tensyon sa opisina ay nakakita naman ng kaunting ngiti mula sa mga kasamahan si William. Alinman sa kanila ang nagdaya sa mga nagkakalat na kwento ang kanyang boss ay may galit na nararamdaman sa kanya. Ramdam din naman niya yon, pero mahirap talagang baliwalain ang mga alingaw-ngaw, lalo na kung labis na pinagtutuunan ng pansin ng kanyang mga katrabaho. Samantala, umuupo na rin siya sa kanyang cubicle, tiningnan ng mga papeles sa kanyang harapan. Isang malaking bahagi ng kanyang araw ay nakatuon sa mga paperworks na madalas bumubuhos na parang ulan sa bawat pagpasok niya sa opisina. Pero alam niyang ito ang bahagi ng kanyang trabaho.
Kaya naman kahit medyo hindi na sang-ayon dito ang ilan niyang mga kasamahan, ay ayos lang sa kanya. Tumalikod siya sa kanyang mesa at nakita si Bitoy na kumikintat sa kanya mula sa kabilang cubicle. Ayos lang yan, boss. Kaya mo yan. Favorite ka kasi ni Boss D. Sana all favorite. Pang-aasar pa ni Bitoy kay William. Kung gusto mo, di ikaw na lang ang favorite. Gusto mo ba? Pabirang tanong naman sa kanya ni William. Mabilis namang umiling si Bitoy. Huwag na, no? Okay na ako sa buhay ko dito kahit taga-Xerox lang. Segue naman ni Bitoy sabay tawa. Tatalikod na sana si William, nangyayain muna siya ni Bitoy sa kantin. Boss, tara, break muna tayo, nagugutom na rin ako. Para may lakas ka sa trabaho mo ngayon. Anyaya ni Bitoy habang umaabot ng 100% ang ngiti sa kanyang mukha. Sabagay, tama ka. Tara. Ngumiti si William na tila hindi naman masyadong nababahala sa mga papeles na nagmumukhang munting bundok sa kanyang desk. Sa kantin nakaranas siya ng kaunting saya kahit saglit lamang habang nagkukwentuhan sila ni Bitoy at iba pang mga kasamahan. Ilang minutong pahinga at nagbalik sila sa kanilang mga cubicle. Pero nang bumalik si William, ang bulong sa opisina ay tila mas nag-init. Unang beses pa lamang pala'y nalaman na ni William na bumaba ang isang balita ng aksidente. Isang kasamahan niyang pulis ang naospital dahil sa barilan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nasawi kaagad ito. Umalingaw-ngaw iyon sa buong opisina at ang pinaka-apektado ay si William. Desisyon kasi iyon ni Boss D na yung kasamahan nilang nasawi sa isang misyon ang ipadala sa halip na siya. Tapos, parang wala lang dito ang bagay na yon kaya naman hindi na nakapagpigil pa si William at kinumprontan niya na si Boss D. Boss D, hindi sana mangyayari kay Roy ito kung hindi mo binaliwala ang paghingi ng tulong for backups. Paano to naatim ng pagkatao mo? Hindi ka na ba naawa sa pamilya ng nawalan? Ganyan ka na ba talaga kasama, ha, Dominic? Dala ng galit, ay natawag niya na ang kanyang boss sa tunay nitong pangalan. Sila lamang nasa loob ng opisina habang ang iba nilang mga kasamahan ay nandoon sa labas ng silid at lahat ng tenga ay nakadikit sa may pinto upang makinig. Sa kabilang banda ay hindi naman makikitaan ng pagkabahala itong si Boss D na para bang wala man lang nangyari kaya lalong nagputok ang butse ni William. Agaton, baka nakakalimutan mo. Boss ang kausap mo. Wala kang karapatang kausapin at pagsalitaan ako ng ganyan. Sino ka ba sa akala mo, ha? Ang spokesperson na tagapagtanggol nila rito? Ha, pues, pinapatawa mo lang ako. Pare-pareho kayong mga talunan. Huwag mong isisi sa akin ang nangyari kay Roy dahil hindi ko nakasalanan kung nakulangan siya sa diskarte. Nagdaan kayo sa matinding training. Alam mo yan. Kaya hindi dahilan ng pagiging mahina o mag-isa sa ganitong sitwasyon. At saka nangyari nang nangyari, ano pa bang kinagagalit mo? Sabi naman ni Boss D sabay inom ng wine. Hindi naman kumbinsido roon si William. Pero ikaw dapat ang nasa mission na yan. At saka bakit mag-isa lang si Roy? Hindi mo man lang pinasamahan ng ibang agent? Dominic, kilala ko si Roy. Siya yung tipo ng tao na walang balak na patunayan sa ibang tao. Ang magkaroon na maayos at marangal na trabaho para sa kanya ay ayos na. Hindi siya yung uri ng tao na masyadong mahangad sa buhay. Simple lang ang gusto niya. Ang matugunan ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Alam mo ba kung ilan ang anak niya? 4. 4 na maliliit pa. Nasaan ang konsensya mo? Balang araw magkakapamilya ka rin. At tignan lang natin kung hanggang saan yung prinsipyo mo. Sa halip na matamaan ay nagawa pa talagang umisi ni Boss D. Alam mo, Agaton, sa trabahong pinasok nyo, hindi pusong pinapairal kundi utak. Kapag laging puso ang ginagamit mo, mapapagaya ka kay Roy. Lalong nawala ang kanyang mga pinaghirapan dahil hindi niya ginamit ang utak niya. Kahit na lang dumiskarte sana sa ganung pagkakataon. At isa pa, ano naman ngayon kung ako dapat ang nandun? Nasa akin ang kapangyarihan at ako ang magdidesisyon kung sino ang gusto kong dalhin sa misyon o sa gera. At wala kang karapatang questionin ako sa bagay na yan.
Pagalit na wika ni Boss D. May karapatan ako magsalita. Dahil bulok naman talagang pamamahala mo dito. May diing wika ni William. Ngunit tumawa si Boss D na tila hindi naapektuhan sa damdaming inilahad ni William. Umalis ka na nga lang, Agaton. Para ka nagsisilbing moralista. Pero sa totoo lang, sa mundong to, ang emosyon ay mahina. Walang nagtatagumpay ng dahil lang sa damdamin. Ang buhay natin ay nanggagaling sa ating mga desisyon, sa tamang diskarte, at sa kakayahang umunawa. Oo, pero sa halip na tulungan mo si Roy, pinabayaan mo lang siya. Naisalba pa sana ang buhay niya. Ang sinasabi mo ay tila hindi angkop sa isang leader na tulad mo. Pabalik na sagot naman ni William na unti-unting nagsisimula ng ilabas ang mga sama ng loob. Si Roy ang nagdesisyon na hindi humingi ng tulong. Sagot ni Boss D na puno pa rin ng pagdududa. May mga pagkakataon sa ating profesyon na talagang kailangan pumili ng desisyon. At minsan, hindi mo maiiwasan o mapasama sa panganib. Kaya huwag mong isisisakan ng mga kakulangan niya. Bakit naman kailangan pa sa ganitong antas ng paghamak? Hindi ba't ang tunay na leader ay alam na nagmamalasakit sa kanyang mga tauhan? Ang pinakapayak na bagay ay ang pagtitiwala at pagkakaroon ng malasakit. Kung ikaw ang leader, dapat isaalang-alang mo ang tao mong nasa likod mo. Sinibad ni William, halos may hikbi sa kanyang tono. Nananatiling nakatingin si Boss D. Sa kanyang isip, may pag-aalinlangan at isang bahagyang pagtanggap ng mga sali ng mga saloobin ni William. Ngunit hindi ito sapat upang siya ay baguhin. Alam mo, Agaton, minsan nagkakamaling isang tao sa maraming pagkakataon. Pero ang pananaw mo na to ay nagiging sanhi lamang ng pagkakahiwalay. Minsan kailangan natin ng matitigas na desisyon para makamit ang layunin natin. At yun ang hindi nagawa ni Roy. Para sa akin, hindi hamak na mas malaking naiambag ni Roy sa serbisyo kumpara sa'yo. Makakahanap ka rin ng makakatapat mo. Muling sabi ni William na may diin. Tumayo naman si Boss D. Umiinom sa kanyang baso ng wine. Wala akong oras sa mga drama mo, Agaton. Lumipas na ang panahon para makipagtalo. Sige, ipaglaban mo ang prinsipyo mo. Pero sa huli, ako pa rin ang boss. At ako pa rin ang magdidesisyon. Nagangalit na pagsasalita ni Boss D. Mabilis na sumagot naman si William. Mas malakas ang kanyang determinasyon. At sa mga desisyon mong yon, dapat mong isipin na ang bawat solong uugod-ugod na pasya mo ay may epekto sa buhay ng tao. Hindi mo ba naiisip ang responsibilidad? Hindi lamang tayo naglalaro rito. May mga umaasang pamilya rin ng mga tao mo. Baka nga marahil ay wala ka nun kaya ka ganyan. Dahil sa tensyon, parang nabitak ang hangin sa kanilang paligid. Naramdaman ng bawat isa ang damdaming pumapailan lang sa loob ng opisina. Lahat ay nagmamasid at nakikinig. Sa sinabing iyon ni William kay Boss D ay bigla na lang itong natahimik nang may matatalim na tingin kay William. Samantala, pagkasabing iyon ay umalis na rin si William habang nakakuyom ang kanyang kamao. Pagbukas naman niya ng pinto ng silid ay nabungaran niya ang kanyang mga katrabaho sa pangunguna ni Bitoy na nakikinig pala sa kanilang usapan. Tinalikuran na lang niya ito at nagmamadali na lamang na umalis. Habol-habol naman siya ni Bitoy. Boss William, saan ka pupunta? Ano nangyari sa usapan niyo? Sunod-sunod na tanong ni Bitoy. Dumiretso si William sa may smoking area para magyosi at makapagpalipas din ng sama ng loob. Oh, boss. Alok ni Bitoy ng sigarilyo sabay sinindihin niyon sa may bibig ni William. Grabe na talaga ang kasamaan ng Dominic na yan. Singhal ni William sabay buga ng usok. Patuloy na umuusok ang sigarilyo sa pagitan ng mga daliri ni William habang nakatingin siya sa paligid. Bumubulong pa rin ang galit sa kanyang dibdib. Nagahalo ang init ng usok ng sigarilyo at ang matinding damdaming sa pantaha sa kanyang isip. Alam mo, Bitoy, hindi talaga makatarungan yung ginawa niya. Makasarili siya at masasabi kong hindi na siya nararapat sa posisyon niya. Wala ding silbi ang utak kung wala siyang puso.
para bang wala na siyang pagmamalasakit sa tao. Basta't siya lang ang makapagpatuloy sa kanyang ambisyon. Sabi ni William habang pawisan ang noo. Tama ka riyan, boss. Wala na tayong magagawa dyan kundi ipaglaban ng mga tao natin. Pero hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Sagot naman ni Bitoy na tila may pangunawa rin sa sitwasyon. Wala siyang kwentang, boss. Lagi nakakatuwang isipin ang kasabihang ang isang tunay na leader ay dapat may malasakit sa kanyang mga tauhan. Pero siya, wala na. Nagpatuloy pa si William na tila nakalimutan ng paligid. Baka ganyan lang talaga siya, boss. Minsan, hinahayaan na lang ng mga tao na maglaban-laban pero hindi ito tamang paraan. Mas kailangan lang nating tatagan ang ating loob dahil pinasok natin ang trabahong to. Patibayan at patatagan talaga ng loob. Pero yung ginawa niyang pagpapabaya sa misyon ni Roy, hindi talaga makatarungan yun. Pahayag ni Bitoy na hindi rin tumigil sa pagbigay ng suporta sa kaibigan. Nagmamadali si William sa pag-iisip. Ang daming taong umaasa sa atin at naisipan niya lang na gawing pain ang kanyang tauhan sa pansarili niyang kagustuhan. Kaya pala ang daming pwedeng mangyari sa ilalim ng ganitong pamamahala. Napakasama. Tama ka dyan, boss. Pero isa lang alam ko na nangyari dito kung bakit siya nagkakaganyan. Yon ay dahil sa inggit. Inggit yun, boss. Sa akin ka maniwala. Magaling si Roy. Halos magkapareho nga kayo eh. Baka talagang iniisa-isa niyang alisin sa kanyang landas ang mga humaharang sa mga plano niya. Pakiwari naman ni Bitoy. Pagkatapos ng ilang sandaling pananahimik, natakot na magpakatatag si William. Ang amoy ng sigarilyo ay naging simbolo ng kanyang pagnanais na ipaglaban ang kanyang sinisigaw na katotohanan. Ano naman ang gusto niyang mangyari o binabalak niya? At kung ako man ang isusunod niya, wala akong pakialam. Gagawin ko lang na marangal ang trabaho ko at magpapakabuti. Dahil alam kong sa simpleng gawain yon ay labis niyang ikakagalit. Magdusa siya. Sagot ni William na may bahagyang ngiti sa labi. Laban lang, boss. Kailangan natin ng sinseridad sa ating mga pinapangarap. Isipin mo na ang naiwan ng mga alaala at sakripisyo ni Roy, hindi natin dapat hayaan ng mga ganong leader na magpatuloy. Baling ni Bitoy. Kinagabihan ay kwento naman niyo ni William sa kanyang asawang si Sally. Diyos ko, bakit wala man lang bumak up? At saka bakit solo lang si Roy sa misyon? Grabe na talaga yung si Dominic na yan, sumusobra na siya. Hindi na naawa sa naiwang pamilya ni Roy? Dismayadong wika ni Sally sa kanyang asawa. Nakaistambay na sila ng kanyang asawa sa kanilang balkonahe matapos maghapunan. Ni hindi na nga nakakain ng maayos si William dahil iyon pa rin ang iniisip niya. Ang nangyari sa kanilang kasamahan at sa naging komprontasyon nila ni Boss D. Pero ano naman ang sabi ni Dominic nang kumprontahin mo siya? Pagpapatuloy ni Sally sa asawa. As usual, di na naman tinanggap ng komento o suwestyon ko. Para sa kanya, siya ng pinakamagaling sa lahat. At wala siyang pakialam sa kanyang mga tauhan. Kaya yon, nagtalo lang kaming dalawa. Dismayado namang sagot ni William sa asawa. Napailing na lang din si Sally habang pilit na nilalaro sa kanyang imahinasyon kung paanong napagtulungang patayin ang kawawa-awa nilang kasamahan na si Roy sa naging misyon nito sa malayong bayan. Makalipas ang ilang linggo, kahit na hindi na napag-usapan sa opisina ang karumal-dumal na nangyari kay Roy, kailanman ay hindi na iyon mawawala sa isipan ni William. Habang abala si William sa kanyang trabaho, ay ipinatawag naman siya sa opisina ng kanilang general para sa isang importanteng bagay na nais itong sabihin dito. Boss, baka ipopromote ka na. Andun sila lahat sa opisina ni Boss D. Mahinang sabi ni Bitoy kay William. Ngumisi naman si William. Hindi na ako aasa. Siguradong problema na naman to. Sagot ni William at saka nakapamulsa na nagtungo sa opisina ni Boss D kung saan naman naroon ang ilan sa kanilang mga boss. Good morning, General Martinez. Bungad ni William sa kanilang general nang makapasok na ito sa loob ng opisina.
Sumaludo pa ito bilang pagbibigay galang sa kanyang mga superior. Nagbigay naman ng isang matipid na ngiti si General Martinez at saka marahang tumango. "Good morning, Mr. Agaton. Maupo ka." Utos ng General at kaagad namang sumunod si William. Naupo siya sa harap ng table ni General Martinez habang ang iba naman kabilang si Boss D ay doon din nakatayo sa may gilid at pinapanood lamang sila. Napapatingin naman si William sa mga ito ngunit mabilis naman niyang naiwasan dahil ang focus niya ngayon ay si General Martinez. Hindi niya malaman ang kanyang nararamdaman dahil sa totoo lang ay parang ngayon lang siya nakaramdam ng ganito. Kaya naman hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at siya na ang unang nagtanong kung bakit siya ipinatawag doon. "General, bakit niyo po ako pinatawag?" Diretsahang tanong ni William. Habang nakaupo si William sa harap ni General Martinez, dama niya ang bigat ng loob at ang pagkabahala. Sa kanyang isipan, nag-iiba ang takbo ng kanyang mga saloobin. Kahit anong sandali, biglang nagbalik ang mga alaala ng nangyari sa kanyang kasamahan na si Roy. Isang pagbabalik sa isang malagim na bahagi ng kanilang trabaho. Isang trauma na hindi madaling kalimutan. "Mr. Agaton," simula ng General, "hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ipinatawag kita dahil may mahalagang misyon akong nais ipasa sa iyo." Nanlaki ang mga mata ni William. Mukhang inaasahan niya na iyon. Ngunit iba pa rin ang pakiramdam sa mga pagkakataong talagang siya na ang susunod na maaatasan. Ano po yan, General?" Tanong niya habang binabalanse ang lungkot at takot sa kanyang mga mata. "Gusto kong ikaw ang pumunta sa lugar kung saan nangyaring insidente kay Roy. Kailangan nating ibulgar ang katiwalian sa nagaganap doon. May mga impormasyon tayong natanggap na hindi dapat ipagpasawalang bahala," sabi ni General Martinez. Naramdaman ni William ang halos bumagsak na bigat sa kanyang dibdib. Ang mga tiwali sa kasamahan, ang walang pakundangang leader, at ang takot na pumatay sa kanya sa misyon na ito. "General, ako po?" Tanong niya na naguguluhan. Ano pong naging basihan at ako po ang napili?" Sana po'y huwag niyong masamain ang tanong kong to." Ngumisi naman ang General. "Mr. Agaton, bukod kay Roy, ikaw rin ang may pinakamagandang performance dito sa opisina. Nakakarating sa akin lahat ng yan. Maging ang mga sakripisyo mo. Kaya huwag ka mag-alala. Malaking tiwala ako sa'yo kaya naman desisyon ko to. Ikaw ang gusto kong pabalikin sa lugar kung saan namatay si Roy. Alam ko rin gigil ka rin sa nangyari kay Roy, tama? Hanggat nabubuhay pa ang kriminal na pumatay sa kanya, hindi pa rin natin mabibigyan ng hustisya si Roy. At dahil alam kong isa siya sa pinakamatalik mong kaibigan, mahahayaan mo ba na hindi mo malang siya mabigyan ng katarungan?" Paliwanag ni General Martinez. Naningkit naman ang mga mata ni William at pilit na iniisip ang sinabing iyon ni General Martinez. Sa pakiwari niya ay kung tunay man ngang nag-aalala ito, bukod doon ay nararamdaman din niyang para bang gusto lang siyang i-challenge ni General Martinez. Malakas din ang kutob niya na si Boss D rin ang nag-request nito kay General Martinez na siyang ipadala sa lugar na yon. Dahil ang masimpatan nito ng mga mata niya ay nakakaloko pa itong ngumisi sa kanya. Samantala, hindi pa nagbigay ng kasagutan si William. Ginugo lahat ng ibang tao sa ibang misyon. At sa tingin ko, kinakailangan mong malaman ang tunay na sitwasyon sa lugar na yan. Malaking responsibilidad ito, Mr. Agaton. Pero alam kong kaya mong gawin ito. Sagot ni General Martinez. Muling mga salita ni Roy noong huling beses nilang nagkausap. Ang takot sa kanyang mga mata na humingi siya ng tulong, ngunit wala man siyang natanggap na pagsuporta mula kay Boss Lee. "General, paano kung mangyari sa akin ang nangyari kay Roy? Ang dami na po kasing kaalamang hindi nakarating sa akin noon." Nag-aalangan niyang sinabi. Nararamdaman ang bigat ng kanyang mga tanong. "Walang ibang makakaayos ng sitwasyong yan kundi ikaw. Kailangan nating makuha ang mga ebidensya na hindi mapansin ng mga tiwali. Kasama mo ang team na pinagkakatiwalaan ko.
Pero ikaw ang magiging mata at tenga ng lahat. Kaya kailangan ka mag-ingat, Mr. Agaton. At huwag ka mag-alala, hindi ka mamamatay. Lagi kami nakamasid sa'yo sa bawat gagawin mong aksyon doon. Ang sagot naman ni General na puno ng determinasyon ngunit may halong pag-alalay. Isa itong panibagong hamon kay William at dahil dito tumayo ang mga balahibo sa kanyang katawan. Ito na marahil ang pinakamalaking misyon na kanyang sasalangan. At talaga namang sa oras na magkamali siya ng diskarte, baka hindi na rin siya makabalik ng buhay kagaya ni Roy. Sa kanyang isip, unti-unting bumabalik ang mga alaala. Ang damdaming bingi siya sa mga tawag ng tulong at ang pagkabigo ni Roy. Binilisan niya ang paghinga. Kaya ito ang tanong ko sa'yo. Tinatanggap mo ba ang hamon ko? Seryoso ang tanong ng General sa kanya. Maraming gustong isaalang-alang si William bago sana siya sumagot, ngunit dahil ayaw niyang ipakita kay Boss D na natatakot siya o tumatanggi, ay naisip niyang tanggapin na lang din ang hamon na ito. Opo, sir. Tinatanggap ko po ang misyon na ito. Gagawin ko ang makakaya ko. Pero, napapaisip siya. Kailan po ako aalis? Sa susunod na linggo, sagot ni General. Ipinakita ang determinadong mukha. Kailangan natin ng mga impormasyon kaagad. Maganda ka, Mr. Agaton. Malaking misyon ito. At sana ay hindi mo kami mabigo. Nakita ni William ang kanyang sariling refleksyon sa salamin na nasa pader. Ang lalaki nakatayo roon ay puno ng takot at determinasyon. Alam niya ang kailangan niyang kumilos, ngunit kinakabahan siya sa mga imposibleng balakid na maaaring masalubong sa daan. Gusto niyang mailigtas ang sarili at patunayan ang kanyang halaga. Ngunit ang takot na dulot ng nakaraan ay nakahawak sa kanyang puso. Makakaya mo to, William. Kailangan mo lang maging matatag. Pinilit niyang sabihin sa sarili sa kabila ng mga pag-aalinlangan. Umalis siya sa opisina na dala ang bigat na responsibilidad. Ngunit may kaakibat din namang pag-asa. Umaasa siyang this time, hindi siya magiging bingi sa mga tawag ng tulong. Nasa likod ng lahat ay ang nagliliyab na determinasyon na muling bumangon at ipaglaban ang katotohanan, kahit gaano pa ito kahirap. Samantala na makauwi naman si William sa kanila, ay parang aborido pa ito at di malaman kung paanong ipapaalam sa kanyang asawa na tinanggap niya ang misyon at nabigo noong mapagtagumpayan ng kanyang kasamang si Roy na ikinasawi pa nito. Batid niyang hindi ito sasang-ayunan ng kanyang asawa na si Sally at tututol ito ngunit nakapagdesisyon na siya. Ganito naman talaga kataas ang ego ng mga lalaki. Ayaw nilang isipin ng ibang tao na mahina sila, lalo pa kung may paulit-ulit na nag-uudyok sa kanyang pasensya at iyon ay si Boss D. Hinayaan na muna ni William na makatapos sila ng hapunan, tsaka na makatulog ng kanilang anak na si Tenten ay doon na sinamantala ni William ang pagkakataon na aminin niyon kay Sally. Mahal, ayos ka lang ba? Bakit parang kanina ka pang balisa? May problema ba? May sasabihin ka ba? Nagtatakang tanong ni Sally sa kanyang asawa. Naupo naman muna si William sa harap nito tsaka humigop muna ng kape. Pagkainom may mata sa mata niyang tiningnan ang kanyang asawa. Mahal, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Bungad na sabi ni William. Doon ay para bang kinabahan na si Sally dahil sa ikinikilos na ito ng kanyang asawa. Ano naman yun, mahal? Utal na tanong ni Sally. Kasi kanina, ipinatawag ako ni General Martinez. Dugtong ni William. Oh, tapos, bakit daw? Tanong naman ni Sally. Yung misyon ni Roy, hindi pa sarado yun. Lagana pa rin ang katiwalian sa San Antonio. Kaya naman ano? Kabadong pagpapatuloy ni Sally. Kaya naman sa akin ibinigay ni General Martinez ang misyon na yan. Dahil daw malaking tiwala niya sa akin. Wika ni William. Bahagya namang natahimik si Sally. Napasandal pa ito sa kanyang kinauupuan ngunit ang mga mata ay nakatuon pa rin sa mukha ng kanyang asawa.
Kilala niya si William. Mataas ang pride at ego na to. At alam niyang tinanggap ito ng lalaki. Ngunit kahit na may kutob na siya, ay pinilit pa rin niyang magtanong dahil baka mali naman pala siya ng hinala. Ganon? So anong naging sagot mo? Utal na tanong ni Sally at matyagang naghihintay sa isasagot ni William. Tinanggap ko. Tinanggap ko, mahal. Sagot ni William. Doon ay tuluyan ang umiwas ang tingin si Sally kay William at tumingin na lamang sa labas ng bintana at saka nag-isip. Natukoy na ang tampo ni Sally ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang takot na makasama ang anak na muli pang mabigo ng walang ama ay nagiging dahilan ng kanyang pag-iyak. Napakabata pa ni Tenten. Paano kung hindi mapagtagumpayan ni William ang misyon? Paano kung mabigo ito at mapagaya sa kinahantungan ni Roy? Hindi naman masisisi ni William na hindi ito maramdaman o maisip ni Sally dahil minsan na rin itong naging pulis at ibang-iba ang profesyong ito sa mga taong pamilyado na kumpara noon na tanging sarili lamang inaalala at binubuhay. Ngayon ay may pamilya na sila ni William kaya naman iyon ang inaalala ni Sally. Sa gitna ng malamig na simoy ng hangin doon sa may sala nila, nagpasya si William na harapin ang kanyang mga consequences. Dumulog siya kay Sally. Naglabas ang tono na puno ng pagsisisi. Nararamdaman niya ang kailangan niyang humingi ng tawad, ngunit hindi niya na mababago ang desisyon na kanyang ginawa. Mahal, sorry. Alam kong mahirap sa'yo to. Sabi niya, puno ng pangunawa sa bigat ng kanyang sitwasyon. Pero hindi ko na kayang bawiin ang desisyong to. Alam kong nauunawaan mo ako dahil maraming umaasa sa akin doon sa opisina. So, kami ng anak mo. Kami ni Tenten. Hindi ba kami umaasa sa'yo? William, may pamilya ka na. Iba na sa dati na puro sarili lang natin ang iniisip natin. Paano kung mapagaya ka kay Roy? Paano kung isabotahe ka rin ni Dominic na hindi naman malayong mangyari? William, hindi namin kakayanin ng anak mo pag may nangyari sa iyong masama. Hindi ko kakayanin. Umiiyak na pagsusumamo ni Sally sa kanyang asawa. Nilapitan na rin siya ni William at tinabihan na sa upuan. Mahal, wala ka bang tiwala sa akin? Wala ka bang tiwala sa kakayahan ko? Mahal, halos lahat sila. Malaking tiwala sa akin. At umaasa ako na ikaw ang nangunguna doon. Oo, William. Nandun na tayo sa tiwala. Sobrang laki ng tiwala ko sa iyo. Sa kakayahan mo. Sa husay mo. Sa galing mo. Pero sa mga kasamahan mo, lalong-lalo na kay Dominic, wala akong tiwala. Pinaglalaroan ka lang nila. Demonyo ang tao sa San Antonio. Mga walang bahid ng konsensya ang mga kriminal doon. William, mahal, malaking tiwala ako sa iyo. Pero sa mga kasamahan mo, wala. Nakita mo naman ang ginawa nila kay Rob, diba? Halos mamatay na yung tao sa paghingi ng backup pero wala man lang silang naibigay. William, ayoko mangyari sa iyo yun. Sana naman maunawaan mo ko. Habang naglalabas iyon, walang kapantayang sakit na dulot ng pasya ni William. Ngunit sa kanyang mga mata, umaasa siyang maiintindihan siya ni Sally. Nais niya itong ipatigil ang alinmang alalahanin. Subalit sa mga sandaling iyon, tila sa pagkakaalam ni Sally ay wala na siyang ibang magagawa. Ang mahigpit na hawak sa kanyang kamay ay tila pag-aamo ng isang pusong naguguluhan at ayaw na mangyari iyon sa kanila. Nasa mga mata ng bawat isa ang tamang tanong. Paano kung hindi ito mapagtagumpayan ni William? Sa mga sandaling iyon, sinabat na ng pagluha si Sally. Nang sumunod na araw nakatanggap si William ng instructions mula kay General. Inaaral niya na ang bawat pasikot-sikot sa San Antonio. Malayo-layo rin ito mula sa kanila kaya naman hindi niya masisisi ang kanyang asawa na si Sally na hindi mag-alala. Boss, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Tanong naman ni Bitoy at isa rin itong nag-aalala. Oo, Bitoy. Papatunayan ko sa kanila na kaya ko to. At bukod pa doon, gusto ko mabigyan ng hustisyang pagkamatay ni Roy. Hindi niya deserve ang ganong katapusan.
Kaya ako mismo ang huhuli sa mga dagang hindi niya nahuli at ipapain sa malaking pusa dito sa kampo. Bitoy, ikaw na munang bahala dito. Sa'yo ko muna ipapaubayang mag-ina ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal ang misyon pero gagawin ko ang lahat para hindi masayang ang pagsasakripisyo namin ni Roy. Huwag kang mag-alala. Lagi ko pa rin kayong kukontakin pero hindi ko masisiguradong madalas dahil mukhang kailangan kong mag-disguise sa misyon na to. Ano Bitoy, maaasahan ba kita? Tanong ni William sa kanyang sidekick. Ngumiti naman si Bitoy, ngunit bakas pa rin sa kanyang mga mata ang labis sa pag-aalala para sa kanyang kaibigan dahil alam niyang delikado ang haharapin nitong hamon. Oo naman. Ako nang bahala sa kanila. Kahit na Amazon ang asawa mo, babantayin ko pa rin sila. Huwag kang mag-alala, boss. Basta ang ipangako mo, uuwi at babalik ka ng ligtas. Dala-dala ang mga dagang mahuhuli mo. Ipagdadasal kita at isang tawag mo lang dito. Baliwalain ka man ni Boss D. Kahit mag-isa lang ako, babackupan kita. Magsabi ka lang. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig. Asma Navar from Singapore, Perla Hagong from Kidapawan City, at Ofelia Kakayurin from San Clemente, Tarlac. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. At sa puntong yon ay tila naluha na rin si Bitoy kaya naman napayakap na siya kay William. Para kang bata, huwag kang umiyak. Hindi bagay sa'yo. Pagbibiro naman ni William. Salamat, Bitoy. Bulong pa ni William. Matapos noon kinaumagahan ay naganda na rin si William sa kanyang pag-alis. Mahal, alam kong galit-galit ka. Sorry na. Kayo ni Tente ng inspirasyon kung bakit ko gagawin to. Ipagdasal mo ako. Sabi ni William sa labas ang pintuan. Narinig naman iyon ng kanyang asawang si Sally ngunit dala ng tampo ay binaliwala na lamang niya ito. Nang sumunod na araw ay dumating na nga ang araw ng pag-alis ni William. Hindi pa rin siya iniimikan ni Sally at tagpanggap na lamang na abala sa pag-asikaso sa kanilang anak. Para makaiwas sa tagpong yon, kaya naman hinalikan na lamang siya ni William sa kanyang noo at ganoon din si Tenten at tuluyan na ring umalis. Sa pag-alis naman yon ni William ay nihinto sandali ni Sally ang kanyang ginagawa at saka sa huling sandali ay sinundan ng tingin ng paglayo ng kanyang asawa sabay tulo ng kanyang mga luha. Mag-iingat ka, mahal ko. Diyos ko, ingatan niyo po ang asawa ko. Mahinang sambit ni Sally. Samantala, nakarating na rin si William sa opisina upang magbigay na ng pamamaalam sa kanyang mga kasama. Naroon din sina General Martinez at ang iba pang matataas niyang mga boss. Hindi ko ho kayo bibiguin, General Martinez. Bungad ni William. Habang nagsasalita si William ay napatingin siya kay Boss D. Ipinakita ni Boss D ang isang seryosong ekspresyon. William, sabi niya. Kailangan mong intindihin ang bigat ng misyon na ito. Kung hindi ka magtagumpay, maraming tao ang maapektuhan. Kaya pagbutihin mo. Wika niya. Nagbigay naman siya ng isang makahulugang mga ngiti at matalim na tingin. Base sa kaalaman ng lahat, wala man kasing kaalam-alam si General Martinez sa mga anomalya at hindi patas sa pagtrabaho sa opisina na ginagawa doon ni Boss D. Ang gusto niya ay tanging pangalan lang niyang mabango sa itaas. At sa pamamagitan ng pagbibigay ng mabibigat na misyon, ay ito ang nagsisilbing paraan ni Boss D para mabawasan ng mga taong kumakalaban sa kanya sa opisina, kaya ang isinunod niya ay si William. Sa bagsik ng kalaban nila sa San Antonio, sigurado si Boss D na gaya ng nangyari kay Roy ay hindi na rin ito makakalabas doon ng buhay. Samantala, blanco lang ang reaksyon ng mukha ni William at mas determinadong nagbigay ng sagot. Alam ko po ang panganib, Boss D.
Pero pinili ko ang misyon na to dahil para ito sa mga tao at para kay Roy. Hindi ko sila bibiguin. Sumingit si General Martinez. Dapat tayo magtiwala kay William. Siya ang tamang tao para sa misyong to. Ang kanyang determinasyon ay kakailanganin natin. Ngunit nagtanong si Boss D. Kaya mo bang gawin ang lahat ng to, William? Ang pagpapanggap na bulag ay hindi madaling gawain at napakadelikado. Oo, boss. Sagot ni William. Naghanda na ako para dito. Ang pagpapanggap kong bulag ay magiging pamamaraan ko para makalapit sa mga taong tsak na may kinalaman sa katiwalian. Kung gayon, sabi ni Boss D, wala nang oras para sayangin. Kailangan mong simulan ang plano. Umaasa kami na handa ka sa lahat ng magiging hamon sa'yo doon sa San Antonio. Plastic naman ito ang sabi. Handa po ako, sagot ni William na may matibay na boses. Salamat po sa tiwala ninyo. Ipinapangako kong hindi ko kayo bibiguin. Sabay tingin kay General Martinez. Matapos ang pag-uusap na yon ay buong tapang at lakas loob na nagtungo si William sa San Antonio. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Nag-aalala siya para sa kanyang mag-iina, ngunit sila rin naman ang inspirasyon niya na makalabas sa lugar na yon ng buhay. Gagawin niya ang lahat para maipanalo niya ang misyon na ito. Samantala na makarating siya, bumungad agad sa kanya ang kaliwat kanan ng mga namamalimos sa lansangan. Mga bata at matatanda. Nakita niya ang takot sa mga mata ng iba na tila ay hindi taga roon. At doon pa lang ay nakita niya ng problema at naisip niya na kailangan niyang kumilos. Dumating siya sa kanyang maliit na apartment at kinuha ang kanyang lumang gitara. Nag-isip siya ng plano at iyon nga ay ang magpanggap na bulag at mang-aawit sa kalye. Sa ganitong paraan, maaari niyang makuha ang tiwala ng mga namamalimos at matututunan ang tungkol sa mastermind ng katiwalian. Naghanda si William sa tabi ng daan. Umupo siya sa isang sulok at inumpisahan ang kanyang pagkanta. Nakatakip ang isa niyang mata at saka nakalupagi sa may tabing kalsada. Dinumihan niya ang buo niyang itsura, pantawag pansin sa mga sindikato at para tuluyan din siyang hindi mamukaan ng mga ito. Nagsimula na rin siyang lapitan ng mga tao doon upang maghagis ng barya sa nakalapag niyang sombrero sa semento. Habang umaawit si William, napansin ng 3 armadong lalaki na nakadamit si Villan. Lumapit sila, tila interesado sa kanyang talento. At dahil sa palabas niyang ito, ay isang mata lang naman niya ang bulag na nakakita niya pa rin ng mga tao sa kanyang paligid. Hoy bulag, teritoryo namin to ah. Sino nagbigay sa'yo ng permiso na mamalamus dito? Sawa ka na ba sa buhay mo? Mayabang na tanong ng isang lalaki nang lapitan na nila si William. At doon pa lang sa puntong yon ay alam na ni William na sila marahil ang nagbabantay sa mga namamalimos doon. Sumabat naman ang isa pa niyang kasamang lalaki. Magandang boses mo ah. Mukhang nakakalalaki ka. Sabi ng isa sa mga lalaki. Nakangiti, ngunit may tinig na may kapangyarihan. Mukhang marami ka nang nauto sa boses mo ah. Okay lang ba kung makialam kami? Tatawa-tawang sabi ng lalaki. Bahagya namang umiti si William. Doon ay sinimulan niya na ang karakter niya. Aba, kamusta? Kung gusto ninyo, makinig lang kayo. Magpatak lang kayo ng barya kung nagustuhan yung pag-awit ko. Sagot ni William habang patuloy ang kanyang pag-awit. Sa kabilang banda ay biglang kinuha ng isa sa mga lalaki ang lata ng barya na nakalagay sa harap ni William. Salamat dito pre, mas kailangan namin to kaysa sayo. Sabi niya habang nangisi. Marami-rami na rin kasi ang barya na yon at dahil alam na lang hindi makakalaban si William ay kinuha nila iyon ng basta-basta. Teka, bakit yung kinukuhang pinaghirapan ko? Ibalik niyo yan. Tanong ni William sa nagpapaawang tono. Tumitig ang pangalawang lalaki kay William na tila may hinala. Hoy bulag, kulang pa ang mga baryang to sa pagpwesto mo nang walang paalam dyan sa kinauupuan mo. Kaya kung anong gagawin namin, ay wala kang karapatang magreklamo. Pero mali pa rin nakuha ninyo yan lahat. At saka sino ho ba kayo?
Bakit niyo kinokontrol ang pamamalimos ko? Diyan na nga lang ako kumukuha ng pangkain ko sa araw-araw. Maawa naman po kayo. Sagot ni William. Nakangisi lang ang lalaki na para bang walang naririnig. Pero hindi naman maikakaila ang interes nila sa sinabi ni William. Mga ilang minuto rin ang lumipas. Ang mga tao sa paligid ay nagtipon at nakinig. Abala sa kanyang awit kaya naman naistorbo na rin ang pag-uusap nila. Pero hindi pa rin sila umaalis doon at binantayan na ang bawat perang ibinibigay dito ng mga tao. Nang matapos ang eksenang yon, hindi na tinantanan ng mga lalaking iyon si William. Bagkos, ay sapilitan na itong isinakay sa isang puting van. May nakakonvoy pa sa kanilang itim na van kung saan doon naman nakasakay ang iba pa nilang biktima. Teka, saan niyo ko dadalhin? Kabadong-kabado si William. Pero ang totoo ay ito naman talaga ang pakay niya, ang makapasok sa lungga ng mga kalaban. Pagkapasok niya sa loob ng sasakyan ay bumungad sa kanya ang mga batang nasa magkaibang edad na may mga dungis na mukha. May isa pa roon na maganda ang kutis at sa pakiwari niya ay mayaman ito na posibleng kinidnap lang nila. Iginala ni William ang kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng matinding awa sa mga batang ito na kasalukuyan namang nakatingin sa kanya. Pasimple niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao dahil sa galit. Gusto niya nang gumawa ng paraan pero para sa kanya ay masyado pang maaga. Hindi muna dapat siya gumawa ng isang bagay na maaaring ikapahamak niya sa huli. May 5 armadong lalaki din silang kasama doon. Patingin-tingin din ang mga ito sa kanila. Saan niyo ako dadalhin mga sir? Maawa na ho kayo sa amin. Pagpapaawang tanong ni William. Manahimik ka na nga lang dyan, napakadaldal mong bulag ka. Sigaw sa kanya ng isa tsaka tinutukan pa siya ng baril. Takot na takot naman ang mga batang naroon. Maya-maya pa habang nasa biyahe ay mas lalong nag-init ang dugo ni William nang pag-usapan ng mga ito si Roy. Naaalala mo ba yung parak na napatay natin? Ang lakas ng loob ng hayop na yan, ano? Sumugod ba naman na mag-isa dito? Napakalakas talaga ng loob. Tatawa-tawang sabi ng lalaki. Oo nga, ang nakakatawa pa doon, wala man lang bumak up ng mga pulis, halatang pinagkaisahan. Sabi pa ng isa. Kaya lalong nakaramdam ng galit si William. Lalong umigting ang pagkamuhi niyang nararamdaman para kay Boss D. Nakilig lang siya doon at hinayaan na lamang ang naging pag-uusap ng mga lalaking iyon. Makalipas ang ilang oras na biyahe mula sa bayan, ay sa isang liblib na lugar sila huminto. Sa may abandonadong gusali. Baba! Bilisan niyo! Sigaw sa kanila ng lalaki sa kanilang lahat. Takot na takot naman silang sumunod. Nakapila sila, pati yung nakasakay sa may itim na van papasok sa loob ng gusali. Muling iginala ni William ang kanyang mga mata sa buong lugar. Mula sa labasan hanggang sa papasok ng gusaling yon, binaybay din niya ng tingin ang bawat mukhang makikita niya. Ilang sandali pa na makapasok na sila ay tila alam na ng mga batang ito ang kanilang gagawin. Pumila sila ng isang diretsyo base sa kanilang tangkad. Tapos hawak-hawak na nila yung plastic kung saan naroon ang mga napalimos nila. Mababaka sa mga mukha ng mga batang ito ang takot, pagod at gutom. Awang-awa si William, pero kailangan na muna niyang maghintay at magtimpe hanggat hindi pa niya nakikita ang mastermind ng mga katiwaliang ito. Samantala, hinila naman siya ng isang armadong lalaki at pinapila rin sa linya ng mga bata. Very good to maraming napalimos Matutuwa si boss nito. Sabi ng lalaki sa isang batang lalaki sabay tawa pa. Oh, bakit ito lang ang napalimos mo? Nilalamangan mo ba kami? Pagalit na tanong naman ng lalaki sa susunod na bata na may kakaunting napalimusan. Hindi po sir, ginawa ko naman po lahat. Umiyak na nga po ako sa daan pero nilalampasan lang po ako ng mga tao. At doon ay umiyak na rin ang batang lalaki. Puro kadahilan. Ilang araw ng ganitong inientrega mo sa amin Dahil dyan hindi ka kakain. Magdusa ka. Pabuliw na sabi niya sa bata. Sinubukan namang magmakaawa ng bata ngunit ayaw na siyang pakinggan ng lalaki kaya naman umiiyak na lang siya ng umiyak.
Nakatingin lang si William sa may bata na may awa sa kanyang mga mata. O sige na, ipasok ng mga yan sa kanilang mga lungga. Bigyan ng pagkain ang lahat kabilang tong bulag. Maliban dyan kay Kaloy. Ang tinutukoy niyang Kaloy ay yung bata kaninang napagalitan dahil kaunting pera lamang ang naisulit nito. Nang dalhin na sila sa kanilang piitan ay sakto namang kasama ni William ang mga batang lalaki. Habang kumakain ng lahat ay nakatingin lamang si Kaloy. Palibhasa nga ay gutom na ang lahat kaya naman wala na talaga nag-abalang mag-share ng kanilang pagkain kay Kaloy. Naawa naman si William sa sisinghot-singhot na batang si Kaloy sa kaiiyak kaya naman nilapitan niya ito at doon ay binigay niya ang kanyang pagkain sa bata. Toy, sa'yo na to. Huwag ka na umiyak. Panimula ni William. Napaangat naman ang tingin sa kanya ng bata na may mga luha pa rin sa kanyang mga mata. Talaga po? Pero paano po kayo? Baka kayo naman pong magutom. Wika ng bata na sumisinok pa dahil sa kaiiyak. Hinawakan naman ni William ang bata sa ulo at saka nginitian. Bigla rin kasing naalala ni William ang kanyang anak na si Tenten at sa tingin niya ay hindi nagkakalayo ang edad nilang dalawa. Ayos lang ako bata, huwag mo akong alalahanin. Kaya kong sarili ko. At saka, alam kong mas gutom ka kaysa sa akin, kaya sige na, kumain ka na. Kalmadong sabi naman ni William kay Kaloy. Dahil gutom na ang bata ay hindi niya na iyon pinalampas pa at kinuha ang pagkaing ibinibigay sa kanya ni William. Kung ganun po ay sige po, hindi ko na po ito tatanggihan dahil kagabi pa po akong walang kain. Pagkakuha ng bata ay nilantakan niya kaagad ang kanin at gulay na munggo na kanilang hapunan ngayon. Pinapanood lang naman siya ni William habang kumakain. Siya nga po pala, bago po ba kayo? Kinidnap din po ba kayo? O sisa ng bata kay William habang muwal pa ang kanyang bibig. Napakunot naman ang noo ni William. Sinakyan na lamang niya ang tanong na iyon ni Kaloy. Ako? Hindi, matagal na talaga ako namamalimos dahil wala na akong pamilya. Bakit ikaw? Kinidnap ka lang ba? Takang tanong ni William. Napatingin naman sandali si Kaloy sa may pinto dahil baka may makarinig sa kanila tsaka muli na siya nagsalita. Opo, hindi po ako taga dito. Nag-aaral po ako sa pribadong paaralan sa Maynila. Labasan na po namin noon nang biglang may humarang sa van na sinasakyan naming kotse. Tapos yun po, kinuha na nila ako. Tapos hiningian nila sina Mommy ng malaking pera. Nagbigay naman sina Mommy dahil akala nila ay ibabalik rin ako sa kanila. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin po nila ako binabalik kina Mommy. Laging kaunti lang po napapalimusan ko dahil hindi naman po ako sanay sa ganitong buhay, sa ganitong environment. Kaya eto, lagi ako napaparusahan. May isa nga po kaming kasamahan na nagtangkang tumakas pero nung mahuli siya, pinatay kaagad siya. Mayaman din siya katulad ko. Kailan kaya kami makakaalis dito, Manong? Kwento ni Kaloy sabay tingin kay William. Lalong naawa si William sa sinabing iyon ng bata. Umigting ang kanyang panga sa galit. Wala na siyang maisagot dahil ang totoo ay hindi niya alam ang kanyang isasagot. Pero isa lang ang tumiim sa isip niya. Sa oras na malaman at makilala niya ang mastermind sa katiwalaang ito, lintik lang ang walang ganti dahil sa ginawa niyang ito sa mga kaawa-awa at walang kalaban-laban na mga bata. Nang sumunod na araw, naging bahagi na rin si William ng pang-araw-araw na routine sa palinimos ng mga bata. May mga armadong lalaking pasekretong nakabantay sa kanila para siguradong hindi sila gagawa ng kalokohan. Napansin naman ng mga ito na para bang wala ng gasinong naaawa kay William at kakaunti na lang ang nagbigay ng limos. Kaya naman nang bumalik sila sa abandonadong gusali ay kinausap nila si William. Hoy, bulag! Bakit parang hindi na nagiging epektibo yung pagiging bulag mo? Ang iniisip siguro ng mga tao ay malakas pa naman ang pangangatawan mo at nakakakita pa naman ng isang mata kaya wala na nagbibigay sana. Ano kaya kung bulagin na lang natin yung isa mo pang mata para tuluyan ka ng nakakaawa?
Suhestyon ng isa pang lalaki. Pinapalibutan si William ng mga lalaki habang siya ay nasa gitna at nakaupo na sa upuan. Medyo kinabahan doon si William dahil sa plano ng mga ito na bulagin pa ang kanyang isang mata. Aminado siyang hindi niya ito napaghandaan. Kaya naman kailangan niya mag-isip ng paraan ngayon kung paanong mapipigilan iyon. Sir, maawa po kayo. Hayaan niyo ho. Bukas gagalingin ko. Huhusayin ko pa ho ang kumanta para mas marami ho magbigay sa akin ng limos. Mga sir, parang awa niyo na. Huwag niyo hong gagawin sa akin yan. Pagmamakaawa ni William. Nilapitan naman siya ng isang lalaki at saka bumulong. Bakit? Ano bang pakiramdam ng isang bulag? O baka naman nagbubulag-bulagan? Makahulugan itong sabi. Natigilan si William. Gusto niyang maapektuhan sa bulong na iyon, pero ayaw niyang magbigay ng kahit na anong reaksyon dahil baka lalo lang mabulilyaso ang kanyang mga plano. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, sabi ni William na may paggalang pa rin sa kanyang tono. Sabay namang nagtawanan ng mga lalaki. Nahinto lamang sila nang biglang mag-ring ang cellphone ng isa sa kanila. Si boss. Sambit ng isa. Tila nanlaki naman ang mga mata ni William nang mabanggit ng isa sa mga ito ang boss na iyon. Malakas ang kutob niya na iyon na nga ang mastermind. Inayos niya ang kanyang upo tsaka pinilit na mapakinggan ang pinag-uusapan ng dalawa sa kabilang linya. Boss, ano pong gusto niyong ipagawa? Tanong ng lalaki. Papahirapan ba muna namin? Akala ko ba haharapin niyo muna bago namin patayin? Tanong ng lalaki sa kanyang kausap sa kabilang linya. At doon ay nagkakutob na si William na parang may mali. Na parang may mangyayaring sigurado siyang lihim na gusto niyang mabunyag. O sige boss, hihintayin po namin kayo bago namin tapusin ang isang to. Matalim na sabi ng lalaki, tsaka tuluyan ng pinutol ang tawag. O kayo, pag hindi mamaya bukas ay darating dito si boss. Bago raw natin tuluyang tapusin ang buhay niyan. Pero ngayon daw, pwede pa natin siyang paglaruan at pahirapan. Sabit ng lalaki sabay ngising aso. Habang nakaupo si William ay nag-iisip na siya ng kanyang plan B. Malalim ang kanyang iniisip kung sino nga ba talaga ang mastermind nila. Kung sino nga ba ang boss na tinutukoy ng mga lalaking ito. Hindi na nga makahintay si William na makilala kung sino iyon. Sa kabilang banda, ay sinimulan na rin nilang pahirapan at i-torture si William. Nilagyan nila ng tela ang mukha nito at saka binuhusan pa ng tubig, dahilan para mahirapan nitong huminga. Ipinikit ni William ang kanyang mga mata dahil sa may iniingatan siyang bagay doon na maaaring maging katapusan niya na kapag nabulilyaso iyon. Naririnig naman niya ang tawanan ng mga lalaking iyon na tila nag-e-enjoy pa sa kanilang mga ginagawa. Ano, bulag? Kaya mo pa? Tanong pa ng isa. Bigla namang nagtaka si William kung bakit ito biglang ginawa sa kanya ng mga lalaking yun. Tila ba nagbago ang ihip ng hangin. Nang dahil lang sa isang utos ay pinahirapan na siya ng mga ito. Bakit niyo pa ginagawa sa akin to mga sir? Maawa naman po kayo. Sa sinabi niyang yon, sa halip na kaawaan siya ay mas lalo pa siyang pinagtawanan ng mga ito. Hindi ka ba nag-e-enjoy, ha? Ang saya kaya nitong ginagawa natin. Sigaw pa ng isa, sabay hit-hit ng sigarilyo at itinusok ang sigarilyong iyon sa leeg ni William, kaya naman napasigaw siya sa sakit. Marami pa silang mga ginawang kawalang hiyan kay William at nang magsawa na ay dinala na rin ito sa kanilang piitan. Nilapitan naman kaagad siya ng bata sa pangunguna ni Kaloy. Manong, ang dami niyo pong sugat. Ayos lang po ba kayo? Nag-aalala lang tanong ng bata. Nakatangod din sa kanya ang ilang mga bata pa na nandoon. Ayos lang ako mga bata. Huwag niyo ako alalahanin. Sagot ni William. Narinig po namin ang sigaw niyo mula sa labas. Mukhang sobra po nila kayong pinahirapan. Pasensya na po at wala po kaming nagawa. Malungkot na sabi naman ni Kaloy.
Tipid namang umiti si William habang nakahawak sa kanyang tagiliran dahil sa mga suntok na natamo niya doon kanina at dinadaing pa rin niya yung sakit. Kaloy, huwag ka nang malungkot. Nagkataon lang na nakatali ako kanina. Pero kung hindi, baka nabugbog ko na sila kanina pa lang. Pagbibiro pa ni William para hindi na malungkot ang mga bata. Boss Idol na pong tawag namin sa iyo mula ngayon, sabi ni Kaloy. Nabigla naman doon si William dahil ito rin ang tawag sa kanya ng kanyang anak na si Tenten. Gusto niyang maluha, pero ayaw niyang ipahalata iyan sa mga bata. Isa pa, hindi siya maaaring lumuha dahil baka madala ang isang bagay na nasa kanyang mata. Sa kabilang banda, sa sinabi niya ni Kaloy, ay mas lumakas ang kanyang loob at ngayon ay mas nangingibabaw ang kagustuhan niya na mailigtas sa mga batang ito sa kamay ng walang pusong sindikatong ito. Samantala, hindi naman mawala sa kanyang puso ang pag-aalala ni Sally para sa kanyang asawa. Hindi naman nakakawaglit ng bisita itong si Bitoy sa kanila upang i-check sila katulad ng bilin sa kanya ng kanyang kaibigang si William. Bitoy, may balita ka na ba kay William? Nag-aalalang tanong ni Sally kay Bitoy. Umiling naman si Bitoy. Sa ngayon ay wala pa, pero huwag kang mag-alala. Sigurado ako nasa maayos na kalagayan pa yun ngayon. Baka nakakalimutan mong masamang damo ang asawa mo. Mahirap patumbahin yun. Pabiro namang sagot ni Bitoy para hindi na rin mag-alala pa si Sally. Gusto ko lang makasigurado. Dahil alam mo naman ang nangyari noon kay Roy, di ba? Sinabotahe ni Boss D. Ayokong mangyari yun kay William. Dahil sa oras na may mangyaring masama sa kanya na hindi na binakapan ng grupo, ako mismo ang pupunta doon. Matapang na sabi naman ni Sally. Huwag kang mag-alala. Alam namin na mga naging pagkakamali nung una. Kaya hindi namin hahayaan na muling maulit yon. Nagkakaintindihan na kaming dalawa ni Boss William. Sagot naman ni Bitoy. Sa kabilang banda sa abandonadong gusali ay muli inilabas ng mga lalaki si William at dinala sa isang silid na naroon. Pagkapasok doon ni William, ay bumungad naman sa kanya ang lalaking nakatalikod. Nakasuot ito ng uniforme na katulad ng uniforme ng kanyang mga superior. Nakatalikod lang ito at walang kibo. Tila pinaghandaan ng mga tagpong ito. Boss, nandito na ang laruan natin, sabi ng lalaki at itinulak ng pauna si William. Malalim lamang na nakatingin sa kanya si William para matunghayan niya kung sino talaga ang lalaking ito. Kung sino talaga ang kanilang boss at kung sino ang mastermind ng katiwaliang ito na matagal ng panahong hirap na hirap ang kanilang grupo na marisolbahan. Ilang sandali pa ay humarap na rin ang lalaki at sa laking gulat ni William sa kanyang nakita. Ikaw? Nauutal na tugon ni William. Si Boss D. Kailanman ay hindi sumagi sa isipan ni William na si Boss D pa lang nagmamay-ari ng bayan ng San Antonio at ito rin ang nagpapalaganap doon ng kaliwat kanang katiwalian at kasamaan. Ngumisi naman si Boss D. Oo, Agaton, ako nga. It's nice to see you again, sabi ni Boss D. Halos malaglag ang panga ni William. Lalo siyang nakaramdam ng galit at pagkamuhi sa lalaking nasa kanyang harap ngayon. Paano mo ito nagawa? Maging si na General Martinez ay niloloko mo? Hawak mong buong San Antonio kaya talagang walang ligtas dito ang kung sino man ang ipapadala mo. Walang hiya ka talaga. Galit na sabi ni William. Humalakak naman si Boss D, sabay hit-hit at buga ng usok ng sigarilyo. Easy, William. Masyado ka namang hyper eh. Dahan-dahanin lang natin. Gaya ng pagdahan-dahan natin sa kamatayan mo ngayon. Hindi mo ba ako na-miss? Nangungutsapang tanong ni Boss D. Lumura naman ang laway sa sahig si William habang ang kanyang mga kamay ay nakaposas patalikod. Tama ang desisyon ko noon pa man.
na hindi ka bigyan ng respeto kahit kakarampot lang. Sa lahat ng mga tinawag mong duwag dahil sa hindi na nakaalis dito ng buhay, mukhang ikaw naman pala yun. Ikaw ang pinakaduwag sa lahat dahil hanggang ngayon ay nagtatago ka lang sa anino mo. Kumpara kay Roy, walang-wala ka. Isa kang bulok na tauhan ng kinauukulan at duwag. Ipakita mo ang tapang mo at hindi yung pati mga maliliit at paslit na mga bata ay idadamay mo sa mga katarantaduhan mo. Litanya ni William at maging siya ay hindi na rin maitago ang kanyang nararamdaman. Ngunit kahit ano pa man ang sabihin niya ay tila bingin na si Boss D. Pinanlilisikan lang niya ito ng mga mata at saka sumenyas na sa kanyang mga tauhan. Masyado kang maraming satsat. Bakit kaya hindi na lang natin totohanin na bulagin yung mata mo? Simulan niya na. Utos ni Boss D sa kanyang mga tauhan habang pinapanood lamang ang tangkang gawin ng mga ito. Hindi maaari ito. Kailangan ko ng backup. Usal ni William habang pasimpleng inoobserbahan ang ilang mga tiwaling pulis sa isang abandonadong gusali na kinaroroonan nila. Hindi na lang niya ipinahalata na namilog ang kanyang isang mata nang makakita siyang papalapit sa kanya ang isang lalaki na may hawak-hawak na kutsilyo at nanilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Sisimulan na ba natin? Pangising-ising tanong ng armadong lalaki sa kanyang kasama. Oo, simulan mo na. Nagbigay na ng hudyat si boss. Tugon pa ng isang lalaki. Kulang hiya ka, Dominic. Kalagan niyo ako dito at nang makita mo, hinahanap mo. At doon ay naging hysterical na nga si William. Kahit na namumula ang kanyang mga kamay dahil sa higpit ng posas na nakatali sa kanya, ay pilit pa rin niyang pinapaalpas ang kanyang mga kamay dahil gustong-gusto niyang dampian ang kanyang kamao, ang pagmumukha ni Boss D. Wala nang nakikinig sa kanya, bagkos ay puro hagalpakan lang ng tawang naririnig niya sa buong gusali. Sa isip ni William ay hindi siya dapat matalo. Kailangan niya makaligtas. Kailangan niyang mailigtas sa mga bata dahil tanging siya na lamang ang pag-asa ng mga ito. Kaya naman, oras na para ibitaw niya ang salitang pinakahihintay niya. Bitoy, simulan niyo na. Sigaw niya na labis sa mga ikinapagtaka ni Boss D at nagkaroon na ng kutob na may ugnayan nito sa mga tao niya sa opisina nang hindi niya nalalaman. Nagulantang si Boss D sa sigaw ni William. Kilala niya si Bitoy at amoy ni Boss D ang ugnayan ni William sa mga tao niya sa estasyon. Tila alam niya na may nakakaalam ng ginagawa niyang kabulastagan sa serbisyo para lamang makalikom ng malaking pera. Puisit na lalaking yan! Tropa yan! Bilis! Kunin niyo ang mga barilyo! Malamang ay papunta na dito ang mga pulis. Alam na nila kung saan tayo nagtatago. Delikado na tayo. Agad na kumilos sa mga tauhan ni Boss D para armahan ang kanilang mga sarili. Hindi sukat akalain ni Dominic na mahuhuli siya sa kanyang ginagawa. Matagal niyang itinago ang kanyang iligal na aktibidad. Minsan niya na rin nilihis ang raid ng mga kapwa niyang pulis nang minsan silang pinunterian ng mga pulis sa kabilang bayan. Napapaniwala niya ang mga kasamahan ng ilang taon. Pero ika nga ng kasabihan, walang usok na pwedeng kimkimin. Dumating na nga talaga ang oras na masupil na ang kabulastagan ni Dominic. Napakagahaman nga sa pera ni Boss D. Hindi naman inakala ni William ang matutuklasan niya sa lugar na iyon. Ang taong tinitingala niya na mamuno sa kanila para supilin ang katiwalian sa kanilang lugar ay ang mismong mastermind ng mga sindikato na pilit nilang hinuhuli. Kaya pala halos maliliit na mga tao lamang nahuhuli dahil magaling ang pagtago ni Boss D sa kanyang pagkatao. Napapaikot niya ang batas at kawawa naman ang mga ordinaryong utosan ng kanyang sindikato na pinapain niya sa bawat raid na ginagawa nila sa lugar. Boss, kailangan mong kumawala dyan sa pagkaposas mo. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Bitoy sa makabagong earphones sa suot ni William na hindi naman napansin pa ng mga kasabot ni Boss D.
Masyadong mahigpit, Bitoy. Pero kaya ko to. Kung mawala ka na dyan, boss, malapit na kami. Kailangan mong maisalba ang sarili mo. Papasok na kami sa compound. Maaari kang madali ng mga bala kapag hindi ka pa kumawala dyan. Habang pilit na kumakawala si William sa posa sa kanyang mga kamay, ay siya namang pag-alingaw-ngaw ng 2 gunshots sa ere. Rinig na rinig ng mga sindikato ang ingay na pumutok na barel, kaya minabuti nilang ipasok sa isang maliit na kwarto ang mga bata nang sa ganon ay hindi pa rin sila makuha ng mga otoridad. Nanginig ang mga batang pumasok sa kwarto kung saan sila muling ikinulong ng mga tao ni Boss D. Pilit na kinakalma ang isang matandang manlilimos din ng mga bata. Rinig ng mga bata ang palitan ng putok ng mga baril sa pagitan ng grupo ni Boss D at ng mga otoridad. Hindi na nabantayan pa ng mga tauhan ni Boss D ang mga bata at matandang ginagatasan nila. Kaya mismo ang mga bata na lamang ang naghanap ng kanilang matataguan nang sa ganon ay hindi sila matamaan ng mga ligaw na bala. Mga anak, dito kayo. Dito kayo sa ilalim ng lamesa at tumahimik lamang kayo, ha? Huwag tayo mag-iingay. Alam ko magiging malaya na tayo ngayong araw. Sabit ng isang matandang biktima. Lola, natatakot po kami. Sabi naman ni Kaloy. Ako din. Pero magdasal lang tayo mga bata. Alam kong poprotektahan tayo ng Panginoon. Opo, Lola. Iginiya ng Lola ang mga batang magdasal para sa kanilang proteksyon. Umaalingaw-ngaw sa buong compound ang palitan ng putok sa pagitan ng mga pulis at mga sindikato. Unti-unti nang nabawasan ang puwersa ng mga sindikato. Halos 2 puwersa ng mga pulis ang dineploy para arestuhin ang grupo ni Dominic na matagal na nag-ooperate sa kanilang lugar. Iningatan niya ang kanyang grupo at ginamit ang tahasan ng kanyang posisyon para maprotektahan ang kanilang iligal na gawain. Habang tahimik na nagtatago ang mga bata sa isang kwarto, ay pilit namang iwinaksi ni William ang sarili sa pagkakaposas. Ngunit bago pa man niya ito magawa ay nahawakan na siya ni Boss D at ginawa itong hostage nang sa ganon ay mapigilan ng mga otoridad na muli pang magpuputok sa kanilang mga baril. Hawak-hawak ni Boss D ang buhok ni William habang pilit itong pinapatayo. Nagkanda sugat-sugat na nga ang kamay ni William kapipilit na makawala sa pagkakaposas ng kanyang mga kamay. Matapang ka rin naman ano? Walang hiya ka, Dominic. Tago ka pa ng Boss D. Akala mo hindi ka mahuhuli ano? Walang kasalanang natatago, Dominic. Naturingan ka pa namang pulis. Mataas ang respeto ng lahat sa'yo. Tapos sisirain mo lang dahil sa pera? Pwisit ka, William. Tumahimik ka na kung ayaw mong pasabugin ko ang ulo mo. Matapang na kinausap ni William si Dominic. Hindi malang nakaramdam ng kahit kaunting kaba si William. Desidido at agresibo siyang masupil ang kabulustugan na ginagawa ng kanyang kabaro. Ni minsan ay hindi tinangka ni William na pumanig sa mga halangang kaluluwa kahit pa nahihirapan ito sa buhay. Kahit pa halos wala nang maiwan sa sweldo niya, ay kailanman hindi ito nasilaw sa perang dala ng masamang gawain. Binuhay ni William ang kanyang pamilya sa matinong pera. Hindi mo malang ba naisip ang pamilya mo, Dominic? Ano na lang ang magiging buhay ng pamilya mo pagkatapos nito? May trabaho ka pa kayang uuwian? Alam mo kung anong mawawala sa'yo, Dominic? Ang dami mong satsat. Akala mo naman kung sino ka. Kahit patayin mo ako dito, Dominic, hindi ka matatahimik. Uusigin at uusigin ka ng konsensya mo. Binatukan ni Boss D ng baril ang batok ni William dahil sa inis. Ipit na ipit si Boss D dahil napapalibutan na siya ng mga otoridad. Nawala ng malay si William kaya iniwan na ni Boss D si William at tukmokbo palayo sa lumang building na ginagawang hideout ng kanyang mga kasamahan. Ngunit bago pa man makalayo si Boss D ay muling umalingaw-ngaw ang putok ng baril na tila nasa likod na lamang niya. Tumigil ka na sa ginagawa mo, Police Major Dominic. Isa ka sa mga rason kung bakit dumili itong tingin ng ibang Pilipino sa ating mga pulis. Wika naman ni General Martinez. Nagtangka pa ngang tumakbo si Dominic ngunit napigilan siya nang muli pang magpuputok ang mga alagad ng batas.
Napapalibutan na siya ng mga kabaro niyang pulis kaya kahit gusto niya pang tumakbo ay wala na rin siyang nagawa kundi itinaas na lamang niya ang kanyang mga kamay at agad nang sumuko sa mga pulis na nag-raid ng kanilang hideout. Agad naman niyang nilapitan ng mga arresting officer at pinosas ang mga kamay habang binabasahan nito ng Miranda rights. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay may karapatang ding kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili. At kung wala kang kakayahan, ito ay ipagkakaloob sa iyo ng pamahalaan. Wika ng arresting officer. Napayuko na lamang si Dominic habang nakaharap siya sa kanyang direct superior na si General Martinez. Madami nang pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang anak, ang kanyang asawa na buntis pa. Hindi alam ng kanyang pamilya na ito pala ang kanyang ginagawa sa likod nila. Hindi alam ng kanyang pamilya na kanyang tinutustos sa kanila ay galing pala sa masamang gawain. Wala halos mukhang maihaharap si Dominic, lalo na't may kasamang media ang arresting team na nagkasa ng operasyon para madakip siya. Halos itago naman ni Dominic ang kanyang muka dahil hindi niya na maatim na malalaman ng pamilya niya na siya pala ang utak ng lahat ng katiwalian sa kanilang lugar. Ngunit kahit ano pa mang tago niya ay wala na siyang magagawa dahil kalat na sa balita ang kanyang mukha, mapamedya man o mismong sa telebisyon. Samantala, naiwan naman si William na nakahandusay sa sahig kung saan siya binatukan ni Dominic. Agad na pinatawag ng mga kasamahang pulis ang mga rescuer para agad na madala sa ospital si William. Ang mga bata at matandang kinidnap ng mga sindikato naman ay isa-isang pinalabas at dinala sa presinto ang mga ito nang sa ganon ay makontak ang kani-kanilang mga pamilya. Pagdating sa estasyon ay isa-isang tinawagan ng mga magulang ng mga batang matagal nang hinahanap ng kani-kanilang mga kapamilya. At isa na namang nagsipagdatingan ng kanilang mga magulang para sila ay kunin. Ilan sa kanila ay talagang naluha na lamang nang makita ang kanilang mga anak. Meron pang ang isa sa mga magulang na talagang nawalan ng uliratang nanay dahil sa sobrang pigati nung nawala ang kanilang anak sa kanilang piling. Anak, mahigit ilang buwan ka namin hinanap. Hinanap ka namin ng mami mo. Dad. Napayakap na lamang ang batang si Kaloy sa kanyang daddy. Dating mataba at magiliw ang batang ito. Ngunit ngayon, halos ito'y butot balat na lamang. Nasaan po si mommy? Miss na miss ko na po siya. Anak, wala nang mommy mo. Namatay siya anak kasi hindi ko siya agad napaggamot kasi naubos ng pera ni daddy anak. Dahil sa mga walang hiyang sindikatong yan. Nawala na kasi ng bait ang mommy mo anak, nabaliw siya nung nawala ka sa amin. Araw-araw kanyang hinanap. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya kaya nasira na ang kanyang isip. Hanggang siya'y pinuwian na ng buhay. Iyak at bigate ang naging tugon ng batang nawala ng nanay dahil sa kanyang pagkawala. Napuno ng tinig ng pag-iyak ang buong estasyon. Habang lahat ay abala sa pagsalubong sa kanilang mga anak na nawala, ay agad namang idinitini ng pulis ang kanilang kabarong si Dominic sa kanilang estasyon habang inaakyat ang kanyang kaso sa korte. Kaliwat kanan ng balita tungkol kay Dominic, kaya agad na napasugod ang kanyang asawa sa estasyon ng pulisya. Nakita ni Leia na nakaupo ang asawa sa isang sulok ng selda. Agad siyang nilapitan ni Leia ang mismong rehas ng selda. Dom, bakit mo ito nagawa? Umiiyak na sabit ng asawa ni Boss D. Umalis ka na, Leia. Sagot niya. Dom, huwag ka na bang ganyan? Kausapin mo naman ako, Dom mo. Sabihin mo sa akin na hindi totoo ang mga balita sa'yo, Dom. Kausapin mo naman ako, please. Leia, umalis ka na. Ano ka ba? Pwede bang huwag ka nang bumalik pa rito? Dom naman, asawa mo ako. Sabihin mo naman sa akin ang totoo. Ayoko namang mawala ka sa amin ng mga anak natin, Dom. Please naman, maawa ka sa akin. Kausapin mo ako ng maayos, Dom. Buntis ako. Ayoko ma-stress. Please naman, no. Ano pa bang sasabihin ko, Leia? Bahala ka na sa kung anong gusto mong paniwalaan.
Wala akong pakialam sa kung anong sinasabi ng iba. Dom, sabihin mo sa akin ng totoo. Para naman matulungan kita, please. Sige na naman, mahal. Bigla na lamang nagalit si Dominic at napasigaw nga ito sa loob ng selda. Leia, ano ba? Umalis ka na. Masasaktan ka lang dito. Umalis ka na. Nilapitan na lamang ng isa sa mga naging biktima ni Dominic ang kanyang asawang si Leia. Hindi mo ba alam kung anong ginawa ng asawa mo sa amin? Niyura niya kami. Inalipusta niya kami kasama ng mga batang yan na walang kamuwang-muwang sa mundo. Hayop yung asawa mo. Halangang kaluluwa niyang asawa mong yan. Hindi makapaniwala si Leia sa pinagsasabi ng matandang minsang ginamit ni Dominic na manglimos para lamang makalikom ito ng pera. Naturing yung pulis, pero siya pa mismo ang hudas. Hindi tao yung asawa mo. Araw-araw niya kaming sinasaktan, lalo na kung hindi namin maabot sa kanya ang kotang binigay niya sa amin. Sinaktan niya kami. Pinaso niya kami ng sigarilyo. Yan, yung mga batang yan, sinaktan niya ang bawat isa sa kanila. May iilan sa kanilang hindi niya pinapakain. Yan ang asawa mo. Bawat perang ginagastan niya para sa inyong pamilya ay galing sa pagmamalupit niya sa amin. Hudas yang asawa mo. Hudas! Hindi makapaniwala si Leia sa lahat ng narinig mula sa matanda. Kilala nila ang kanyang asawa bilang isang mabait at responsableng lalaki. Kaya halos magunaw ang mundo niya nang marinig ang lahat ng pinagsasabi ng matanda sa estasyon ng pulis. Umuwing parang lumulutang si Leia. Hindi halos makapagsalita at makakibo. Lugmok na lugmok ang kanyang mga balikat at walang tigil ang pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi niya lubos maisip na ang kanyang pinakamamahal na asawa ay mas masahol pa pala sa hayop. Sinalubong ng halik at yakap si Leia ng kanilang panganay na anak na si Riley. Hi, Mommy! I miss you, Mommy! Anak, walang tigil na umiiyak at tumahagulhol si Leia matapos siyang sinalubong ng anak ng yakap. Mommy, saan po si Daddy? Sabi niya sa akin maglalaro kami ngayon eh. Sa isip ni Leia, Diyos ko anak, paano ko ba sasabihin sa'yo na ang tatay mo ay isang kriminal? Pilit na inayos ni Leia ang sarili at hindi na nagpahalata sa anak kung ano ang totoong kalagayan ng kanyang Daddy Dom. Naku anak, busy si Daddy eh. Marami silang trabaho ngayon sa opisina kaya hindi mo na siguro makakauwi si Daddy. Eh kailan siya uuwi, Mommy? Naku anak, medyo matatagalan pa eh kasi pinadala pa kasi si Daddy mo sa sa ibang bansa. Matatagalan pa siya doon. Talaga, Mommy? Eh di magpapadala si Daddy ng chocolates? Kasi pag nasa abroad, di ba magpapadala yun ng toys tsaka chocolates, Mommy? Wow, excited na ako! Pilit na itinatago ni Leia ang katotohanan. Kahit pa halos mag-iba ang mundo niya, sa hirap ng kanyang kinahaharap na problema. Hindi lamang kasi ang pagkawala ni Dominic sa kanilang bahay ang kanyang problema. Poproblemahin niya rin ngayon ang mga kailangang pinansyal ng kanilang pamilya. May pera namang naitabi si Dominic pero halos ayaw itong gamitin ni Leia dahil alam niya kung saan galing ang pera ng kanyang asawa. Totoo ngang walang kasalanang maitatago. Lalabas at lalabas ang baho nito kahit gaano man itong itago. Sa ospital, isang pribadong silid sa ospital nakahiga sa kama si William. May nakakabit na oxygen sa kanyang ilong. Nakasabit din sa kanyang kamay ang mga aparato na nagmomonitor sa kanyang kalusugan. Nasa tabi ng kama niya ang general, ang pinuno ng pulisya na naghihintay na magising si William. Nakaupo sa isang upuan malapit sa kama ni William. William, kailan ka magigising? Alam mo bang nag-aalala na ang lahat sa'yo? Biglang tumunog ang pinto ng kwarto habang tahimik na nakabantay si General. Si Sally ang nasa pinto na sumisilip. Nakita siya ni General at agad siyang sinenyasan nito na pumasok na sa kwarto. Pagkapasok ay agad na nagsalute si Sally kay General. Pumasok ito sa silid na nagmamadali. General, good afternoon po. Kamusta na po si William?
Tumayo at nagsalute din kay Sally. "Carry on, Sergeant. Kanina pa ako dito. Sabi ng doktor kanina, stable naman daw ang vital si William. Nagpapabebe na lang ito dito eh." Biro pa ni General. "Naku, salamat naman po at okay na siya. Sobrang nag-aalala po kasi ako kasi hindi na po sinabi sa akin na may operation pala kayo eh." "Ma'am Sally, huwag po kayong mag-alala. Malakas po si William. Makakayanan niya ito. Tsaka, alam mo naman kung anong nature ng trabaho natin, hindi ba? Talagang hindi naman natin sinasabi sa mga kapamilya natin kung ano nga ba yung mga pinapasok natin para na rin sa kanilang safety." "Alam ko po yun, sir. Naiintindihan ko po. Kaso lang yan, nung umalis ho kasi yan, may kaunting tampuhan ho kami kaya gano'n na lang hong pag-aalala ko nung makita ko mukha niya sa balita. Paano naman ho kasi, ang nakita ko ho sa balita ay sinakay na siya sa stretcher at pinasok sa ambulance kaya hindi ko na ho maiwasang mag-alala. Lalo na po alam natin na nakabaon na sa hukay yung isang paa ng bawat pulis on duty." "Ganon talaga. Kasi yun naman ang sinumpaang tungkulin natin eh. Hayaan mo ngayon, stable naman na si William. Alam ko na kayang-kaya niya to. Equipped ang asawa mo para sa mga ganitong operasyon." Agad na nalipitan ni Sally ang asawang natutulog pa sa kama ng kanyang kwarto. Lumapit sa kama ni William at hinawakan ang kamay nito. "William, mahal ko. Gising ka na." Alam mo, Ma'am Sally, napakabuti talagang pulis si William. Talagang ibinuwis niya ang kanyang buhay para sa bayan. Kumpiyansa din naman akong ibibigay kay William ang trabaho eh. Alam ko naman kasi magagawa niya ito ng maayos. Kaya buo ang loob kong binigay ito sa kanya." Tumango pa ang mga mata ay puno na ng mga luha. "Alam ko po, General." "Alam mo ba, Ma'am Sally, ilang beses na siyang nag-exam para ma-promote pero hindi siya pinalad. Pinayuhan na nga siya na mag-force retirement pero hindi pa rin siya sumuko. At hindi rin naman ako sumuko sa kanya. Halos mawala na nga ako ng kumpiyansa sa sarili kasi kahit anong porsigin niya, hindi talaga niya maipasa ang kanyang exam." "Oo nga po eh. Saksi naman po ako sa mga pinagdaanan niya para lang maipasa ang exams para sa promotion. Kaso bawat exam, hindi talaga pinapalad eh. Halos ayaw niya na ho nga niyang magtrabaho pero pinipilit niya pa rin po para sa mga anak niya. May edad na rin ho kasi si William kaya talagang halos mawalan na ho siya ng pag-asang makapasa sa promotional exam." "Oo, kaya nga binigyan ko siya ng chance. Pinagkatiwala ako sa kanya ang kaso ng sindikato sa ating lugar at talagang ginawa niya ang lahat para masugpo ang mga illegal na aktibidad. Kahit pabuhay niya talagang isinugal niya para lamang mahuli ang kriminal. At dahil dito sa ginawa niya, ay mapaparangalan siya. At imomotion ko to sa aming organization na itaas ang ranggo ni William. Dahil sa ginawa niya ay qualified na siya para sa isang rank na promotion. Alam kong matutuwa ang asawa mo nito." Ang tapang naman niya. Hindi ko akalain na gagawin niya tong lahat, General. Pero proud na proud po ako sa asawa ko. Alam mo ba, Ma'am Sally, talagang nag-aalala ako para sa kanya. Alam kong delikado ang ginagawa niya pero alam ko rin na kaya niyang harapin ang anumang panganib. Hinawakan ng kamay ni William at hinalikan nito. "William, mahal ko. Sana ay gumising ka na." "Gigising na yan, ma'am. O siya, sige. Ako'y aalis na muna at kailangan ko na hong bumalik sa presinto dahil may aasikasuhin pa kami roon para may aakyat ang kaso kay Dominic." "Salamat po, General. Sana po'y mabulok na sa kulungan niyang si Dominic. Nang sa ganon na hindi nagagawa pa ng lagim." Naiwan si Sally sa kwarto ni William na makaalis na si General. Umupo si Sally sa tabi ni William. Hinawakan niya ang kamay nito at hinalikan nito. Tumutulo ang kanyang mga luha at marahang kinakausap ang asawa. "William, mahal ko, gising ka na. Nandito na ako. Hindi na ako galit sa'yo." Nakatulog na si Sally sa tabi ni William. Kakahintay kung kailan ito magigising. Hawak-hawak niya ang kamay ng asawa habang pinipilit na makatulog rin. Mahimbing na ang tulog ni Sally nang bigla niyang maramdaman ang mga daliri ni William na unti-unti nang gumagalaw.
Agad naman itong nagising nang biglang masagi ni William ang kanyang ilong. William? Mahal, gising ka na. Kanina ka pa ba gising? Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang mga mata. William, gising ka na. Sally? Mahal, okay na ako. Nahihirapan lang ako magbukas ng mga mata ko. Wika ni William. Oo, ako ito. Kanina pa ako nandito, mahal. Okay ka na ba? Tugon naman ni Sally. Bakit? Bakit madilim? Wala, mahal ko. Nasisilaw ka lang siguro sa ilaw. Kasi may kinuha sila sa mga mata mo eh. Sabi kasi kanina may kinuhang parang camera lens sa mga mata mo kaya parang nahihirapan ka pang ibuka ang mga mata mo. Ang sakit ng ulo ko. Daing ni William. Hinaplas pa nito ang ulo nito. Buti naman at gising ka na. Ipikit mo na lang muna ang mga mata mo, mahal. Dito lang naman ako eh. Ipahinga mo muna yung mga mata mo. Kailangan pa kasi niya makarecover. Huwag mo nang ipilit para hindi na magka-problema yung mga mata mo. Sally, bakit ang sakit ng mga mata ko? Tanong ni William. Wala yan, mahal ko. Nagkaroon ka ng laser operation sa mata. Parang may naibaon kasi nung nilagay na gadget sa mata mo kaya kailangan nilang alisin yan para hindi na magkaroon ng komplikasyon ng mata mo. Huwag ka mag-alala. Makikita mo pa rin ang maganda kong mukha. Abay, talagang maganda ka naman, mahal eh. Namimiss ko nang halikan ng mga labi mo. Sabi naman ni William. Nako, ayan ka na naman, mahal ah. Yung pagkapili mo talaga, umaandar na naman. Magpagaling ka na muna dyan. Ang daming iniisip eh. Ang dapat mo kasing gawin ngayon, mahal, magpagaling ka. Nang sa ganun makauwi na tayo. Nako, alam mo bang hinahanap ka na ni Tenten? Nako, miss na miss ka na ng anak natin, mahal. Kaya bilisan mo na magpagaling, okay? Sabi naman ni Sally. Oo naman. Tapos pag okay na ang lahat, mahal, gawa na ulit tayo ng kapatid ni Tenten. Pilyong tugon pa ng asawa. Agad namang iniba ni Sally ang usapan at unti-unti nang inappreciate ang kagitingang ginawa ni William. Mahal, alam mo, hindi mo man napapansin pero gusto kong malaman mo na mahal kita at proud ako sa kung ano mang ginawa mo dun sa operation. Kahit itinago mo sa akin ang operation niyo, pinapatawad na kita, mahal. Alam kong marami kang sinakripisyo para sa amin, mahal. Kahit nahihirapan ka, hindi mo pinapakita sa amin pero ramdam ko ang pagiging mabuting tatay mo sa anak natin at pagiging asawa mo sa akin. Kaya sobrang proud ako sa iyo, mahal. Nako, ayan na. Nagdrama na ang asawa ko. Muling nagpatawa si William at nasipagtawanan na agad sila ni Sally. Rinig ng buong kwarto ang ingay ng kanilang halakak. Nananatiling nakabukas ang telebisyon habang nagbabalat ng prutas si Sally para sa kanyang asawang si William. Nagbibiruan ng dalawa dahil gustong-gusto na ni William na makauwi sa kanilang bahay. Gusto niya nang makita ang kanyang anak na si Tenten. Habang nagbibiruan silang mag-asawa ay bigla namang napunta ang kanilang mga atensyon sa balita sa telebisyon. Balita. Isang pulis nahuli ng kapwa pulis sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang bulag. Magandang gabi po sa lahat. Narito kami ngayon para ibalita ang isang nakakagulat na pangyayari. Isang pulis na nagngangalang Dominic ay nahuli ng kanyang kapwa pulis sa pamamagitan ng pagpapanggap ng isa sa kanyang mga kasamahan bilang isang bulag. Ayon sa ulat, si Dominic ay matagal nang mamando ng operasyon sa sindikatong ito. Ginagamit niya ang kanyang posisyon upang mangidnap ng mga bata, matatanda at may mga kapansanan. Ang mga biktima ay pinipilit niyang magpalimos sa mga kalsada. Ang mga perang nililikom ng mga biktima ay nire-remit naman kay Dominic tuwing hapon. Ang mga pulis na nag-iimbestiga ay nagsabi na kitang-kita nila ang lahat ng ginagawa ni Dominic. Naka-flash sa telebisyon ang video na nakalap ni William sa buong misyon niya habang nag-iimbestiga sa pugad ng mga sindikato. Sa katunayan ay meron silang mga video at litrato na nagpapatunay sa pagmamando ni Dominic sa mga kasamahan niyang sindikato. Siya rin ang tinuturong leader at protektor ng mga taong nang aalipusta sa mga batang kanilang kinikidnap. Habang nagre-report ang tagabalita, ay patuloy namang naka-flash sa screen ang mga litrato at video ni Dominic habang ito ay hinuhuli.
Sa ngayon ay nakakulong na si Dominic at nahaharap sa mga kasong kidnapping at pang-aabuso. May kasong administratibo rin na tiyak natatanggal sa kanyang serbisyo. Ito ay isang malaking kahihiyan para sa ating pulisya. Ang mga pulis ay dapat na maging halimbawa ng katwiran at integridad. Sana'y maging aral ito sa lahat, lalo na sa mga taong nasa kapangyarihan. Alam mo, mahal, hindi ko lubos maisip na magagawa yan ni Major Dominic. Ang taas na ng posisyon niya. Nako, sinayang nilang lahat ng pinaghirapan niya para sa nakakasilaw na pera. Wika ni Sally. Nako, hayaan mo na yan, mahal. Naaawa nga ako sa pamilya niya eh. Kasi lahat ba naman ang ginagastos niya para sa pamilya niya? Lahat ay galing sa kabulastugan. Akala niya kasi siguro matatakasan niya yung mali niya. Totoo, mahal. Kaya tayo kahit mahirap, bilib na bilib ako sa integridad mo, mahal. Hindi mababayaran ng mga ginagawa mo para sa pamilya natin. Kaya nga mahal na mahal kita eh. Nako, wag mo na nga ako masyadong pinapasaya. Mamaya paglabas ko dito talagang masusundan na si Tenten. Kanina pa yung biro mo, mahal. Uwi na nga tayo para gawin na natin yung binabalak mo. Araw ng paglabas si William sa ospital. Isang maaliwalas na umaga sa ospital, ang mga pasyente at mga bisita ay naglalakad-lakad sa hallway. Tila isang ordinaryong araw lamang iyon, ngunit sobrang excited na si William na makalabas at mayakap ang kanyang nag-iisang anak. Gusto niya na rin makalabas sa ospital dahil mahigit 1 linggo rin siyang nakaratay doon. Marami siyang namimiss sa labas. Ang kanyang asawa, si Sally, ay nasa tabi niya. Nakangiti at kapwa excited na rin umuwi sa kanilang bahay at gawin ang mga bagay na napagplanuhan nila sa loob ng kanilang kwarto nang siya'y ma-admit ng 1 linggo rito. William, mahal, handa ka na ba? Tanong ni Sally sa asawa. Oo naman, mahal. Parang gusto ko nang makaalis dito. Ang tagal ko nang nakahiga. Nakakapagod din pag andito ka sa ospital ng matagal, ano? Nakakapanghina rin. Gusto ko nang magpainit eh. Sagot naman ni William. Habang papalabas ng silid, biglang nagsimula ang pagtugtog ng isang malambing na musika. Nagulat si William at tumingin sa paligid. Nakita niya ang isang mahabang pila ng mga tao na nakapila sa magkabilang gilid ng hallway. Nakasuot sila ng mga simpleng damit at may hawak ng mga lobo na kulay asul at berde. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Salamat, Sir William, sabi ng batang si Kaloy. Ikaw ang nagligtas sa amin, sabi naman ng isang matanda. Ang galing mo, sir. Nag-aalok ang mga tao ng mga regalo kay William. May mga laruan, mga bulaklak, at mga nakasulat na pasasalamat. Si William naman ay napaluha na lamang sa sobrang tuwa at pasasalamat. Si Sally ay nakangiti na malapad, puno ng pagmamalaki sa kanyang asawa. Ang bait-bait talaga ng asawa ko, sabi niya pa sa kanyang sarili. Tahimik na tinititigan ni Sally ang asawa habang paunti-unting sumusulyap sa mga taong nagpapasalamat sa kanyang asawang si William. Hindi man biniyayaan ng gintong talino, wagas naman ang kabutihan ng kanyang loob, kaya gano'n na lamang ka-proud si Sally sa achievement ng asawa. Sa labas ng ospital, nakita naman ni William ang kanyang anak na si Tenten na may daladalang cake at nakasuot ng t-shirt na may nakasulat na "Ipinagmamalaki kita, Idol." Si Tenten ay tumatakbong papalapit kay William at niyakap ito ng mahigpit. Idol, ang galing mo po! Ang bait-bait mo po! Ikinagulat ni William ang tweed na pagsasalitang iyon ng kanyang anak. Niyakap naman niya ang anak. Salamat, anak. Ikaw ang nagbibigay sa akin ng lakas para lumaban. Nagpasalamat si William sa lahat ng tao na nagbigay ng suporta sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Kitang-kita sa mga mata ni William ang galak na makitang muli ng malaya ang mga taong minsan niyang nakasama sa napakadilim na sulok ng kanilang bayan. Inalipusta at pinagmalupitan. Iba ang ngiti niyang makita sila na malaya. Salamat sa inyong lahat. Hindi ko malilimutan ang ginawa ninyo para sa akin.
ang hindi inaasahang parangal. Isang linggo matapos makalabas ng ospital, pinatawag si William sa police station. Nakita niya ang kanyang mga kasamahan at si General Martinez na nakangiti at nakalahad ang kamay. May mga nakahandang entablado sa labas ng estasyon. May mga lobo at bulaklak, dekorasyon sa naturang stage. Gulat na gulat naman si William na makita ng entabladong iyon ay ginawa para sa nakalaang programa para sa kabayanihang ipinamalas. Hindi na umaasa pa ng ganon si William dahil para sa kanya ay masaya na itong napalaya ang mga inosenteng biktima ni Dominic. William, ipinatawag kita dito para bigyan ka ng parangal. Ikaw ang nagligtas sa mga inosenteng biktima ni Dominic. Ipinakita mo lang ang tunay na kahulugan ng katapangan at kabayanihan. Inanunsyo ni General Martinez ang promotion ni William. Ang kanyang mga kasamahan ay nagpalakpakan at nagsigawan ng mabuhay. Si William ay napaluha naman sa sobrang tuwa at pasasalamat. Sanay si William na hindi na pinapansin pa ang mga nagagawa kaya gano'n na lamang ang kanyang tuwa na makita din ng iba ang kanyang kagitingan. Salamat, General. Hindi ko ito nagawa kung hindi dahil sa suporta ng aking pamilya at mga kasamahan. Nang matapos ang seremonya, lumapit si Sally kay William at niyakap ito ng mahigpit. William, ipinagmamalaki kita. Ikaw ang tunay na bayani. Salamat, Sally. Ikaw ang inspirasyon ko. Buong-buo ang puso ni William dahil kahit pa hindi nakakita ng lahat ng kabutihan mong ginawa, ay darating talaga ang araw na may makakakita at talagang paparangalan ka. Ang suporta at pagmamahal naman ni Sally ang patuloy na nagsisilbing inspirasyon kay William. Ang munting pangarap din ni William ay nangyari na kaya ganoon na lamang ang pagpapasalamat nilang mag-asawa. Lumipas ang mga araw at nagsimula ng bumalik sa normal ang buhay ni William. Ngunit hindi niya malilimutan ang mga nangyari. Ang mga mukha ng mga taong kanyang tinulungan ay palaging nasa kanyang isipan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!